Hi, ako nga pala si Manjiro. Simulan natin kilalanin si Dennis Nielsen na isang sikat na serial killer ng Scotland. Si Dennis Nielsen ay isang serial killer na ipinanganak sa Fransburg, Scotland. Kahit tanggap na ni Nielsen ang kanyang pagiging bakla, hindi siya kailanman naging komportable dito at nagsimula siyang pumatay at pagpira-pirasuhin ang katawan ng kanyang mga biktima. Ang unang biktima ni Nielsen ay noong 1978 at ayon sa kanyang pag-amin, siya ay pumatay na 12 kabataang lalaki at dinaysek ang kanilang mga katawan. Nang arestuhin siya ng pulisya noong 1983, naging malinaw sa kanila na yung mga biktima na nakaligtas sa serial killer noong nakaraang 5 taon ay siya rin pala ang salarin. Kung maaga sana nila itong nalaman, maaaring maaga nilang napigilan ang kanyang malupit at marahas na pagpatay. Si Nielsen ay pinanganak noong November 23, 1945 sa Fransburg, Scotland. Ang pag-aasawa ng kanyang mga magulang ay hindi masaya at bilang resulta, si Nielsen, ang kanyang ina at mga kapatid ay nanirahan kasama ang lolo niya. Na iniidolo ni Nielsen, sinabi ni Nielsen na ang biglaang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na lolo nang siya ay 6 na taong gulang pa lamang at ang kagustuhan niya makita ng mga bangkay sa libingan ay nagdulot sa kanya ng kakaibang kilos o pagiging psychopath noong mga sumunod na panahon. Ang kanyang ina ay nagpakasal muli at nagkaroon ng 4 pang anak. Inambando na si Nielsen ng kanyang ina. Batid niya na nagkakaroon siya ng gusto sa kapwa niya lalaki. Itinanggi niya na nagkaroon siya ng sexual na pag-uugali noong siya'y nagbibinata. At sa gulang na 16, siya ay nagsanay sa kubong sandatahan. Siya ay naging isang kusinero, naglingkod siya bilang kasama ang Army Catering Corps, kung saan mas marami siyang natututunan kung paano ang pagpatay at nagamit niya ang experience niya dun para sa kanyang pagiging serial killer sa loob ng 5 taon. Pagkatapos nun, umalis siya sa kubong sandatahan noong 1972. Nagtraining siya bilang pulis at pagtapos nun, naging ganap siyang pulis, kung saan natuklasan niya na gusto niya palang bumisita sa morgue, pagbisita sa morgue at sa mga bangkay na isinasagawa ng otopsiya. Bagaman malinaw ang mga benepisyo ng trabaho sa pulisya, para mas lalo siyang masanay sa pagpatay, siya ay nagbitiw at naging isang interview sa recruitment. Ang unang beses na isinumbong si Nielsen sa mga pulis ay naganap noong 1973. Sinabi ni David Painter, isang binata na nakilala ni Nielsen sa kanyang trabaho, kinukuhanan siya ng litrato habang siya'y natutulog. Si Painter ay lubos na naasar kaya kinausap niya si Nielsen at nauwi ito sa sakitan. Kaya nadala si Painter sa hospital. Dahil sa nangyari, dinala si Nielsen sa police station para imbestigahan. Ngunit pinalaya siya dahil walang sapat na ebidensya. Noong 1975, naglipat siya ng tirahan kasama si David Galichan sa isang apartment sa 195 Melrose Avenue sa North London. Bagamat itinatanggi ni Gatchalian na mayroon silang homosexual na relasyon, ito'y tumagal ng 2 taon. At nang umalis si Gatchalian, nagsimula ang pagbagsak ng buhay ni Nielsen patungo sa alak at pag-iisa, na nauwi sa kanyang unang pagpatay makalipas ang 18 months. Si Nielsen ay lalong nababahala sa kanyang mga sexual na karanasan na tila lamang nagpapalala ng kanyang pag-iisa pagkatapos ng mga ito. Nakilala niya ang unang biktima sa isang pub noong December 29, 1978 at inimbitahan ito sa kanyang bahay gaya ng dati. Kinabukasan, sa sobrang pagnanasa ni Nielsen sa lalaki, ay pinigilan niya itong umalis. Sa kanya ito sinakal gamit ang sinturon bago niya itong nilunod sa isang balde ng tubig. Dinala niya ang bangkay sa kanyang banyo para hugasan ito. Pagkatapos ay nilagay itong muli sa kanyang kama. Sinubukan niya may pagtalik sa patay na lalaki, ngunit hindi ito nagtagumpay. At pagkatapos nun ay natulog siya sa tabi ng patay na lalaki. Sa wakas, itinago niya ang bangkay sa ilalim ng kanyang sahig sa loob ng 7 buwan bago ito alisin at sunugin ang nabubulok na labi at ibinaon sa kanyang garden. At nagtawag pansin naman sa mga pulis ang ginawa ni Nielsen noong October 1979. Isang bata mag-aaral ang inakusahan si Nielsen na sinasakal siya habang naglalaro sila. Bagaman ang aligasyon ng batang mag-aaral ay walang sapat na ebidensya, kaya walang kasong maisampa laban kay Nielsen. Nakatagpo si Nielsen ng kanyang pangalawang biktima, ang Canadian tourist na si Kenneth O'Kedon, sa isang bar noong December 3, 1979. Pagkatapos ng isang araw na pamamasyal at pag-inom, ay umuwi sila sa apartment ni Nielsen. Dahil sa takot ni Nielsen na maiwan mag-isa, ay pinatay niya agad si Kenneth sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang isang electrical cable. Nilinis niya ang bangkay gaya ng dati
at inilagay ang mga ito sa kanyang kama at buong gabi niyang kasama ang bangkay. Kinunan niya ng litrato ang bangkay at naipag-sex siya dito at pagtapos nun, inilagay niya ang bangkay sa ilalim ng sahig. Madalas niya itong inaalis at kausapin, parang buhay pa si Kenneth. Ang kanyang ikatlong biktima makalipas ang 5 buwan ay si Martin Dufay, isang 16 na taong gulang at isang palaboy. Inimbitahan niyang mag-overnight noong May 30, 1980. Katulad ng kanyang unang biktima, pinatay ni Nielsen si Dufay sa pamamagitan ng pagsakal at paglunod. Bago ito dalhin pabalik sa kama at minasturbate niya ang bangkay ng binatilyo. Si Dufay ay inilagay niya sa isang cabinet ng 2 linggo bago isama sa bangkay ni Kenneth sa ilalim ng sahig. Ang sumunod na biktima ay isang prostitute na si Millie Sutherland, 27 years old. Nang gabing yun, sinundan nito si Nielsen. Ang kamalasan lang niya, hindi niya alam na ang sinusundan niya ay isang serial killer. At siya rin ay nilunod. Isa pang biktima niya ay isang 24 years old na si Malcolm Barlow, isang ulila na may learning disabilities na agad na pinatay sa pamamagitan ng pagsakal. Sa taong 1981, si Nielsen ay nakapatay ng 12 lalaki sa apartment, kung saan 4 lamang ang na-identify dito. Dahil ang madalas niyang biktima ay yung mga palaboy at mga walang tirahan. Sinabi ni Nielsen na may oras na para nawawalan siya ng ulirat. Halos 7 beses yun nangyari. Pinalaya niya ang mga lalaki sa halip na tapusin ng mga ito. Kaya niya nagawang palayain ng mga ito dahil nahimasmasan siya sa mga ginagawa niyang pagpatay. Ang karamihan ng kanyang biktima ay hindi ganong kaswerte. Nung oras na pinatay si Barlow, napilitan si Nielsen na itago ito sa ilalim ng kanyang lababo dahil mabilis na mauubusan ng puwang para sa imbakan niya, na may kalahating dosena ng katawan na itinatago sa paligid ng apartment. Kinakailangan niya rin mag-spray sa kanyang kwarto ng 2 beses sa isang araw para mawala ang langaw na pumupunta sa mga bangkay. Nagrereklamo na ang mga kapitbahay niya tungkol sa isang masangsang na amoy. Napaniwala niya ang mga ito na nagmumula ang problema sa istruktura ng gusali. Upang may alis na niya ang mga bangkay, iaalis niya ang kanyang damit at pagpuputol-putulin ang mga natitirang katawan gamit ang malaking kutsilyo. Kung minsan ay inuulam din niya ang bungo upang tanggalin ang laman at inilalagay ang mga laman loob sa mga plastic na lalagyan para itapon. Itiyatago niya ang paa sa may hardin at shed at inilalagay niya ang katawan sa mga maleta. Hanggat maaari, sinusunog niya ang mga ito sa dulo ng kanyang hardin. Minsan nagtatambak siya ng apoy buong araw na hindi magdudulot ng alinlangan mula sa mga kapitbahay. Karaniwan, niyuyupi niya ang mga buto kapag natutunaw na ang laman at natagpuan ng mga pulisya ang libu-libong piraso ng buto sa hardin niya. Sa mga sumunod na forensic examination, noong 1982, sinubukan niyang pigilin ang sarili niya sa kagustuhan niyang pumatay. Lumipat si Nielsen sa isang top-floor apartment sa 23 Cran Lane Gardens, Muswell Hill, sa North London, na walang hardin at walang taguan sa sahig. Gayunpaman, hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang sarili para pumatay, at 3 karagdagang biktima ang napatay niya sa apartment na ito. Mula sa kanyang pagdating hanggang sa February 1983, kinilala ang mga biktima na ito bilang sina John Howlett, Archibald Graham Allen at si Stephen St. Clair. At nagbigay kay Nielsen ng mas malaking hamon sa pagtatapon dahil sa kakulangan ng direktang access sa outdoor ng space ng apartment. Nilampasan niya ang mga hadlang na ito sa pamamagitan ng pagpapakulo ng mga ulo, paa at kamay at pagpuputol-putol ng mga katawan sa maliliit na piraso na maaaring i-flush sa toilet at itapon sa mga plastic na lalagyan. May 5 iba pa ang nangungupahan sa Crane Gardens at walang isa sa kanila ang masyadong may kilala kay Nielsen. Noong February 1983, tinawag ng isa sa kanila ang mga eksperto sa paglilinis ng kanal sa Dino Road upang imbestigahan ang tapon sa kanal. Sa harap ng mga nangungupahan kasama si Nielsen, natagpuan ng technician ang nabubulok na labi ng tao nang bumaba ito sa outdoor manhole at napagpasyahan na isagawa ang isang kumpletong pagsusuri sa susunod na araw. Pagkatapos nun, tatawagan ng mga pulis para mag-imbestiga. Si Nielsen na lalong napagtanto ang posibilidad ng kanyang pagkadakip ay nagtangkang takpan ang kanyang bakas sa pamamagitan ng pag-aalis ng kanyang dumi mula sa mga kanal ng gabing yun. Ngunit napansin ito ng kapitbahay sa ibaba na naging kasuspecha ang kanyang mga kilos. Nabalita na noong umaga ng February 9, 1983, nagbiro si Nielsen sa kanyang katrabaho na ang sinabi niya, "Kung hindi ako nandito bukas, maaaring may sakit ako o patay na o nakakulong na." Si Nielsen ay sinalubong noong gabing yun ng February 9 ni Detective Chief Inspector J na nagsabi sa kanya na gusto siyang tanungin kaugnay sa mga labi ng tao na natagpuan sa mga kanal.
Pagpasok sa apartment, napansin ni Jay ang nakakasulasok at mabahong amoy. At tinanong si Nielsen kung ano ito. Kalmado siya nagsabi na ang mga hinahanap nito ay nasa mga lalagyan sa buong apartment, kabilang ang 2 putol na ulo at ibang pang malalaking bahagi ng katawan. Matapos siyang arestuhin, agad na nagbigay siya ng masusing mga detalye tungkol sa kanyang serye ng pagpatay. Inamin niya na pumatay siya ng 15 kabataang lalaki. Bagaman meron siyang natanggap na legal ng babala, inamin din niya ang pagtangkang pagpatay sa 7 iba pa. Bagaman maaari lamang niyang pangalanan ang 4 sa kanila, sa anumang bahagi ng kanyang pag-amin, hindi siya nagpakita ng anumang pagsisisi at tila masigla na tumutulong sa pulisya sa pagkuha ng ebidensya laban sa kanya. At dinala sila sa kanyang dating address upang ipakita ang partikular na detalye ng pagtatapon. Pagkatapos ng pag-amin ni Nielsen, ay kinulong siya sa Brixton Prison habang hinihintay ang paglilitis. Habang andun siya, isinulat niya ang mahigit na 50 notebook ng kanyang mga alaala upang makatulong sa pag-iimbestiga sa kanya. At gumuhit din siya ng tinatawag niyang sad sketch na naglalarawan sa pagtrato sa mga biktima. At sa mga nangyari, wala man lang siya naramdamang pagsisisi sa mga ginawa niya. At pagkatapos ay nagpakita ng pag-aalaala ukol sa opinyon ng publiko sa kanya. Sinibak niya ang kanyang abogado, pagkatapos ay binalik siya at sinibak ulit sa maiksing panahon bago ipagpatuloy ang paglilitis. Ang kanyang paglilitis ay nagsimula noong October 24, 1983. Inakusahan si Nielsen ng 6 na bilang ng pagpatay at 2 kaso ng pagtangkang pagpatay. Nagtangkang humindi siya sa lahat ng mga aligasyon at sinabi niya meron siyang problema sa pag-iisip. Ang prosekusyon ay batay ng pangunahin ng masusing mga tala ng panayam na nagreresulta sa kanyang pag-aresto na umabot na mahigit 4 na oras upang basahin ng buo sa jury. Pati na rin ang pagsaksi ng 3 biktima, sina Paul Knobs, Douglas Stewart at Carl Stutter, na nakaligtas at matagumpay na nakatakas at lahat sila ay kanyang sinubukang sakalin. Sa kabila ng mga pagsusumikap na idepensa ni Nielsen ang kanyang sarili laban sa mga akusasyon sa kanya ng mga biktima, naglabas sa mga biktima ng ebidensya nagpapakita ng kanilang mga sexual na karanasan kay Nielsen. Ang kanilang nakakapanindig balahibong kwento ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kaso ng depensa. Kabilang sa mga pisikal na ebidensya ay ang mga litrato ng mga lugar kung saan naganap ang pagpatay. Pati na rin ang chopping board na ginamit sa pagdissect sa mga biktima at ang kaldero na ginagamit sa pagpapakulo ng mga ulo, paa at kamay, na ngayon ay nakadisplay sa Black Museum ng Scotland Yard. Ang kaso ng depensa ay batay ng pangunahin sa pagsaksi ng 2 psychiatrist na sina Dr. James Marquette at Dr. Patrick Galway. Inuulat ni Marquette na masalimuot ang kabataan ni Nielsen, ang kanyang walang kakayahan na ipahayag ang kanyang mga damdamin at ang resultang paghihiwalay ng mental na pangsyon mula sa pisikal na asal na nakakaapekto sa kanyang sariling pagkakakilanlan at nagpapahiwatig ng isang pinababang responsibilidad sa bahagi ni Nielsen. Sa ilalim ng masusing pagtatanong ng prosekusyon, napilitang bawiin ni Marquette ang kanyang pagsusuri tungkol sa pinababang responsibilidad. Ang pangalawang psychiatrist si Galway ay nagdiagnose kay Nielsen bilang nagdaranas ng false self syndrome na ipinapakita ng mga paminsan-minsang pagkakaroon ng psychodisturbance. Ngunit ang karamihan ng kanyang pagsaksi ay labis ng teknikal kahit nagdudulot ito ng agam-agam sa hukom hinggil sa kanyang komplikadong diagnosis. Ang prosekusyon ay pinatawag si Dr. Paul Bowden, na isa ring psychiatrist, ay naglaan ng mahabang panahon kay Nielsen na hindi nakakita ng ebidensya sa mga sinasabi ng mga naunang psychiatrist ng depensa. Si Nielsen ay merong kakaiba kung paano siya mag-isip, pero alam niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Sa oras ng pag-uulat, tinanggal ng hukom ang 2 psychiatrist para idepensa si Nielsen dahil ginugulo nila ang pag-iisip ng mga hukom dahil sa mga sinasabing problema sa pag-iisip ni Nielsen at hindi nito alam ang kanyang ginagawa. Ang jury ay umalis noong November 3, 1983, ngunit hindi nakarating sa isang buong pagsasang-ayon sa hatol. Kinabukasan, pumayag ang hukom na tanggapin ang isang karamihan na hatol. Nang alas 4:30 ng hapon, naglabas sila ng hatol ng guilty sa lahat ng 6 na bilang ng pagpatay. Iniharap ng hukom si Dennis Nielsen sa habang buhay na pagkakulong na walang karapatang magkaroon ng parol sa loob ng 25 years. At dito na po nagtatapos ang kwento tungkol sa isang serial killer ng Scotland.